sa araw na ito ay magkasama tayo. Sa araw ng Pasko ay kapiling mo ako. Iba ang saya ng Pasko. Ibang pagdiriwang pagkasama ka, mahal ko. So, sige po, start po. So, madalas po kasi ako mag-live sa TikTok. And then, nung madalas po ako na mag-freestyle, then sinubukan ko pong i-freestyle yun hanggang sa may nakapag-screen record. And then sabi nila, maganda to, ganito, ganyan. So, binuo ko po siya. Then, nung binuo ko po siya, pinost ko po siya on TikTok kasi active po ako doon. Nagustuhan po ng mga tao, pero that was not recorded pa po. So, ako lang po siya singing video. Okay. Opo, and then nung sabi ko, parang nagustuhan po ng mga tao, tsaka po namin siya ni-record. Tinanong ko po sa management po, sa Warner, and then sabi nila, sige, gawin po namin. And then nung nailabas na po siya, way back February, doon po siya paunti-unting lumalakas hanggang sa parang ngayon po yung peak niya na mas opo, ngayong month po. Pero February 2024 pa po siya na-release. Slowly. Sige. Wait lang. Next question ko din. May nagko-cover na ba ng mga songs mo? May girls din ba kumakanta? Yes. Meron po. May iba't iba pong nagko-cover ng songs ko. Hindi lang po sa guitar, kundi pati sa ukulele. And nung medyo lumalakas pa lang po siya, gumawa nga po ako ng tawag dito, tutorial. Kasi po humihingi po sila sa mga comments. And then, hanggang sa ngayon po sila na po mismo yung nag-cover. Then, minimension nila ako. So, syempre, alam mo naman, pag social media, marami pa ibang comments. Pag mga negative, sumasagot ka ba, binablock mo? Ay, hindi hinayaan po. mo lang. Hinayaan mo lang naman po. Yes po. Pero may mga constructive din siguro. Meron naman po. Meron at meron naman po. Kasi malaya naman po sila magsalita kung ano yung tingin nila sa song. Ano mga positive comments na naaalala mo? Ang mga naaalala ko, parang sabi po nila is masisigat pa yung song na to, ganito, ganyan. Sana ma-discover ka nila. Yung mga natatandaan ko pa ay, ano pa ba? Sana makita daw nila ako sa mga gig, tsaka sana daw soon is magka-concert ako. Wow, thank you. Sana matupad. Sana po, ako rin po, minamanifest ko rin po yun. Ay. Kwento ka naman kung paano ka napunta sa Warner. Yes. So, bale, fast forward na po natin. Nag-start po ako sa busking sa online hanggang sa kapag nakakapagbakasyon sa Manila, nagpa-pop-up busking and DIY gigs noon. And napunta po ako sa Warner Music dahil po sa friend ko, which is si Dilaw, sa bandang Dilaw. Ayun. So, right after nun, kinausap po ako ng A&R management ng kung willing daw po ako. Then, I started distribution hanggang sa ngayon po nagpa-manage na po talaga ako sa kanila. Thanks so much po. Hello. From your massive hit, Sagi, is there any pressure na kung paano mo siya masusundan or nakapag-write ka na ba ng another song for coming? Yes po. Medyo na-pressure po ako na makagawa ulit ng song tungkol sa sakit dahil hindi naman po natin inaasahan kung magugustuhan ba ng tao ulit yung susunod nating song. Pero nagawa ko naman po siya, which is na-release ko po yung Hirap Kalimutan. And para sa akin po, ito na po yung pinaka way kung paano ko nakilala ng ibang tao. Kasi sobrang bilis po ng pangyayari na within 1 month, actually wala pa po. Nag-hit na po agad yung song ng 1.9M. And then yung monthly listeners ko po, from Sagip kasi nasa 100 plus pa lang. And currently now, I have 660 plus thousand na people na nakikinig sa song. Kaya yun po. And is there any future dream collaboration with other artists? Yes, ayun. Future dream collaboration ko, yung kaibigan ko si Diwata. At syempre yung mga kaibigan ko, yung Dilaw at ang Muni-Muni. Yun po. The musical theatrical family
So how has that influenced you in your music? Do you think that there's more support from your family and that they are more understanding of the demands and challenges of being an artist? Yes po, sobrang laki po ng tulong nila. Kasi actually, hindi po talaga ako nag-music eh. Nag-start lang po ako mag-music pandemic. And then parang napakalaking tulong po ng parents ko since musically inclined na po sila. Sila po yung nagtuturo sa akin nung nag-start pa lang ako. Paano magsulat, parang yung lola ko po, tinuturuan po ako kung paano kumanta, paano mag-falsetto. And then yung anak niya naman po, yung tito ko, siya naman po yung nagturo sa akin sa guitars. So, yun po. Sila po yung malaki sa impact tsaka sa support up until now. So, you're lucky. Sorry ka. You're from Bicol, right? Yes po. So, how does that work? You're pursuing your career now here in Manila. So, uwian ka ba? Or are you staying here permanently? How is that? How's the setup? Yes po. Currently po kasi nag-aaral pa rin ako eh, hanggang ngayon. Graduating student po ako. So, umuwi lang po ako dito kapag medyo bakante po yung schedule ko sa school for recording. Tapos, tsaka na po namin isisiksik yung mga guestings and gigs or ano po pong ganap. So, bale, hindi pa po ako based dito. Pero, sana next year, pagkatapos ng graduation. How young are you? I was born January 1, 2001. So, I'm 23 po. You're in college? Yes po, fourth year. You're taking what's your course? Course ko po is Performing Arts, major in theater. So, it's really aligned. Yes po, yes po. Okay, that's good. Alright, you mentioned that you started online busking. Yes po. You gained popularity during the pandemic. So, can you take us into what was that like? Ano yung headspace mo nung time na yun? Was it just because pandemic, you had time, kaya nag-try ka mag-music? Basically, was that it? Or... Yes po, kind of. Kasi yung baga, as in, yung point po na yung peak na yun is, as in pandemic na hindi ka pwede lumabas ng bahay kapag wala kang papel. Tapos, parang sawa na ako sa mga video games, mga ganun. So, while nagtatry po ako na mag-cover ng song, na-discover ko din po yung platform ng Discord, which is, doon po active that time yung mga artists dito. So, may mga groups po sila. Then, I join po sa mga servers, and then kapag may mga open mics and different servers na tinetake ko po yun, then doon po ako nagsising-sing hanggang sa habang ginagawa ko po yun, nagsusulat na rin po ako ng songs. Hanggang sa paunti-unti po na nagbasking na rin pati dito hanggang sa na-discover. Yes po. For you. Okay, so Christmas is just right around the corner. What is your Christmas wish? Yes. Christmas wish ko po ay mas maging healthy po ako. Ayun. At Are you sick? Yes po. Oh, no. Pero okay na naman po. Ano pa ba? Matupad po yung mga goals ko paunti-unti kasi araw-araw naman akong nag-explore at nag-aaral at sana matupad ko lahat yun. Oh, may Christmas single ka daw. Yes po, may upcoming Christmas po. May upcoming Christmas song po ako na i-release. Kasi po, tawag dito, sabi ko po sa mga tao online, mga nakikinig na, sige, once na i-release ko yung Hirap Kalimutan song at nag-hit siya ng 1M agad, susunod-an ko po siya agad ng Christmas song. Pero hindi pa po nila alam na Christmas song yun. Then, lately, parang last week po, nag-start na po ako mag-shoot ng MV nito, tsaka pinapromote ko na rin siya sa TikTok. Pero hindi pa po nila alam yung online. Pero i-release po ito by November 22, 23, ganun po. Okay, we'll look forward to that. And what about for 2025? What do we expect from you? 2025, ina-expect ko sa sarili ko at para sa mga tao din is makapaggawa pa ako ng maraming songs. Tapos yung talagang mag-hit na, mag-hit din. Magkaroon na rin siguro ng collaboration. Tapos more gigs siguro po. Tsaka sana magtuloy-tuloy para makapag-release ng EP. Siguro po mga ganun. Yun po yung nililook forward ko by 2025. Thank you so much po. And hi, John. I'm Hello po. from Pulp Magazine. My question is, unang tanong,
when I'm about to stream your latest, Hirap Kalimutan, merong note doon, stream mo tapos usad ka na. Yes po. So can you tell us more about the song? Paano ba nabuo yung Hirap Kalimutan? So, yeah, nag-start, yung Hirap Kalimutan is ginawa ko rin siya ng TikTok video. Tapos, pumatok siya sa tao, pero hindi pa siya buo po that time. Yung part lang po na yun. And then, right after nun, pinitch ko po to sa management, and sabi nila, gawin mo to, ganito, ganyan. Tapos, nirecord po siya. So, then, wala pa po yung mismong recording nun, na recorded file. Tapos, patuloy po yung mga tao kasi na ginagamit po nila yung song sa parang pag-usad or move on or move forward. Tapos parang may mga graphic designs na po silang ginagawa ng traffic light, ng ganito, ganyan. So, dun po tumatak na, kasi ginagamit ko rin po yung word na usad that time while promoting the music kahit di po siya release. Tapos parang, ano ba sabihin natin yun? Parang naging trend po siya na parang usad ka na, ganito, ganyan. So, parang naging, sinakyan ko po yung trip nila na parang traffic light tsaka usad. So, kaya nilabas ko po. Yung nung sa artist pick ko po is nilagay ko yung stream mo tapos usad ka na. Parang right after hearing that song, try to move forward step by step. Oh, makes sense. Ayun, thank you so much. Next question ko naman, nabanggit kanina na you're from musical family from Bicol. Kwento ka naman nung mga specific moments with your family bonding over music. Yes po, sige. Noon po, sila lang po talaga yung kumakanta, grandparents ko. And then lately po, nung nakakapagsulat-sulat na po ako, ganito, ganyan. Then, medyo busy po kasi sila. So, may mga karaoke bonding lang kapag may mga okasyon. Pero, lately, tinry ko po mag-sing kasama yung lola ko and nagustuhan nyo ng mga tao. At hanggang ngayon, inahanap pa rin nila na sana magkaroon ng parang song ulit na video kasama yung lola ko. Kasi po ang ginawa namin nun, sabi ko, ma, wala akong ginagawa, try natin, kantahin yung song ko. So siya po yung pinakanta ko that time and nagustuhan ng mga tao. So then, ngayon hindi pa po ulit siya nasusundan. So inaano din nila yan. So yun po yung parang naging bonding namin. Mostly karaoke bonding kapag ano po, may occasion. Ayun, thank you for that. Ayun, last question ka na to. As a young artist, kung meron man, ano yung mga challenges na na-encounter mo na so far and paano mo sila na-overcome? Sa akin as a young artist, unang-una, hirap akong balansein yung ACADS lalo na ngayon na 6th grade waiting and may mga lapses. Pero okay naman po. Isa pang challenges, syempre, yung kapasidad kung paano ka makakapagawa ng song, paano mo siya ma-record. Kung independent ka pa. Pero ngayon, kahit pa paano, natitimbang naman at ano pa bang challenges? Siguro kung paano yung tunog mo magiging iba sa ibang artist kasi halos lahat na di-discover na mga ganun pong bagay tsaka kung magugustuhan nila. And syempre yung parang art block na syempre may times po na kasi wala talagang papasok sa isip mo para gumawa ng art o magsulat. So yun po. Thank you so much po. You mentioned earlier you don't really write songs based on your experience. Yes, and you're just 23 years old. So, where do you get the ideas or inspiration for your songs? Is it through movies that you've seen or stories ng friends mo? Where do you get the inspiration? Yes po. So, yes po, isang factor po is mga indie films din. Sunod din po, tama din po, experiences ng ibang mga kaibigan. And yung isa po, talagang imaginative lang po na parang ginagawa ko lang po siyang scenario na kumbaga ako yung nandun, pero hindi naman po talaga. Kasi ayaw ko rin po mahirapan na kantahin yung song na ako yung gumawa kung ako mismo yung nasa sitwasyon. With your rapid success, how do you keep yourself grounded? Ano nga ba? Palagi naman po ako mata sa langit pa sa lupa at patuloy pong nag-aaral. Araw-araw pa rin naman po ako nag-explore ng mga bagay-bagay. Kung ano po yung ikabubuti at ikagagaling. Yun po.
parang yung style mo is yung mga folk singers? Tama ba yung aking... Opo, medyo yun naman. Sino ba yung mga inspiration mo? Sila Gary Granada ba? Yes po, isa po si Sir Gary Granada, tsaka yung 3D po, Evidencial, John Aitanao, and Bullet Dumas, ayun, tsaka yung banda ng kaibigan ko, which is, ayun, si Diwata, tsaka Muni Muni. Marami pa pong iba eh, pero more on nasa folk side po talaga yung mga, ano po, pinapakinggan ko. Ikaw na ang next sa Bullet. Sana po, sana po. Wow, okay. Thank you po, thank you po. Sila din ba yung gusto mo makakolab? Opo, sila din po yung gusto ko makakolab. Sa international, saan ka like more inspired? Sa international po, lately na lang po, nung artist na rin po ako. Tsaka lang po, parang gusto ko Lizzie McAlpine, My Nightmares. Pero, nung hindi pa po talaga ako nag-music, more on rappers po kasi yung mga pinapakinggan ko. Nag-rap ka din? Hindi po ako nag-rap, pero Rapper. iba po kasi yung parang vibe noon. Tsaka iba rin po kasi yung rappers magsulat. Kapag yung rap. Opo. So, yun po. Pero sa international, sino rin? Lizzie? Lizzie McAlpine, And Men I Trust, yung mga ganun po. Novo Amor. medyo indie din. Opo, as in nasa indie side pa rin po. Alright, thank you. Thanks so much po.